Kahapon lang mga kaibigan, December 12, 2025, tatlong Pilipinong mangingisda ang nakaranas ng harassment mula sa Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Pero ano ang ginawa ng gobyerno natin? At bakit hindi gumanti? Yan ang pag-uusapan natin sa videong ito. Nasa Escoda Shoal ang humigit kumulang 20 Pilipinong bangka na nangingisda. Dito sila hinaras ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia. Ginamit ng China ang water cannon, nag-blocking maneuvers at pinutol ang anchor lines ng ilang bangka. Tatlong mangingisda ang nasaktan at 2 sa bangka ang nasira. Hindi ito simpleng maritime patrol lang. Targeted civilian harassment ang ginawa at malinaw na delikado sa buhay ng mga mangingisda. Pero maraming nagtatanong, bakit hindi gumanti ang Pilipinas sa harassment ng Chinese vessels? Ang sagot, ang ginawa ng ating gobyerno ay strategy at practicality. Una, rule of restraint. Maliit at light-armed ang Philippine Coast Guard at Navy kumpara sa Chinese Coast Guard. Ang direktang pagsagupa ay maaaring mauwi sa mas malaking military conflict. Pangalawa, diplomatic at legal approach. Mas pinipili ng Pilipinas ang formal protests, international law, at pakikipag-ugnayan sa allies kaysa labanan sa dagat. Ito rin ang paraan para ipakita sa mundo na legal ang hakbang ng Pilipinas. Ikatlo, proteksyon sa mga mangingisda. Ang pangunahing layunin ng gobyerno ay dapat ligtas na makabalik ang mga mangingisda at maayos ang kanilang mga bangka. Hindi isugal ang buhay nila sa opensang labanan. Pangapat, iwas sa eskalasyon. Ang direktang labanan ay pwedeng humantong sa regional crisis sa West Philippine Sea. Kaya mas pinipili ng gobyerno ang measured response na hindi nagdudulot ng giyera pero nagpapakita pa rin ng stance sa China. Hindi naman takot ang Pilipinas. Strategic lang ang pinairal. Pinipili lang nitong gamitin ang batas, diplomasya, at humanitarian protection kaysa dahas para protektahan ang mga mamamayan at maiwasan ang full-scale conflict. Agad namang rumisponde ang Philippine Coast Guard. Binigyan ng medical assistance ang 3 nasaktang mangingisda at sinigurong ligtas ang kanilang mga bangka. Naglabas din ang Department of Foreign Affairs ng formal protest sa China. Tinutuligsa ang harassment at pinaalalahanan na labag ito sa international law at Philippine Exclusive Economic Zone. Ang Pangulo at gobyerno ay nanatiling kalmado at hindi gumanti. Pinili nila ang diplomatic at legal route para maiwasan ang eskalasyon at maprotektahan ang buhay ng mga mangingisda. Hindi lang ito simpleng insidente ng harassment sa dagat. May 3 malinaw na dahilan kung bakit critical ito para sa Pilipinas. Una, usapin ito ng civilian safety. Kitang-kita naman na hindi sundalo ang tinarget, kundi mga mangingisda. Kapag hinayaan ng gobyerno ang ganitong aksyon, magiging normal ang pananakit ng mga Chinese sa civilian. Ibig sabihin, bawat Pilipinong nangingisda sa West Philippine Sea ay palaging nasa panganib. Ikalawa, usapin ito ng soberanya at president. Kapag walang dokumentasyon, protesta at international exposure, nagmumukhang tinatanggap ang harassment. Kaya napakahalaga ang bawat ulat, bawat video at diplomatic protest. Ito kasi ang ebidensya na ginagamit ng Pilipinas laban sa narrative ng China. Ikatlo, ito ay bahagi ng mas malaking strategy. Hindi ito random. Ang paulit-ulit na harassment ay paraan para takutin, para mapagod at paalisin ang mga Pilipino sa sariling exclusive economic zone. Tinatawag ito na gray zone warfare. Ang nangyari sa 3 Pilipinong mangingisda ay hindi lang simpleng insidente sa dagat. Isa itong malinaw na paalala na ang West Philippine Sea ay hindi lang usapin ng teritoryo. Usapin ito ng buhay, kabuhayan at soberanya. Uulitin ko mga kaibigan, hindi gumanti ang Pilipinas dahil mas pinipili nito ang kontrol, stratehiya at pangmatagalang laban kaysa padalos-dalos na giyera na mas maraming Pilipino ang masasaktan at madadamay. At kung sa tingin mo mahalagang maunawaan ang mga ganitong issue ng malinaw, i-like mo ang video na ito. Mag-follow ka na rin sa page natin at i-share mo na rin para mas maraming Pilipino ang magkaroon ng mas malalim na kaalaman. Hanggang sa muli.